sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga issue sa ating lipunan sa politika at kung ano-ano pa. Pag-usapan natin dahil alam naman po natin dito sa ating bayan, ang politika ay parang chismis lang. Alam mo sa Pilipinas, hindi kasi sa ibang bansa, ewan ko sabi kasi nila sa ibang bansa, ang mga hilig talaga ng mga tao doon, iba ang pinagchichismisan sa ibang bansa. Sa Pilipinas daw, kasama na sa chismis ang politika, di ba? Ewan ko ba dito sa Pilipinas? Grabe ho ang mga usap-usapan dito sa Pilipinas. Anyway, pag-usapan na ho natin, una sa lahat, eto pong alam nyo ba yung bagong balita? Alam nyo? Kung hindi pa, makinig kayo. Kung alam nyo na, di mag-left the earth na kayo. Hindi. Eto nga si Maria Ressa, alam naman po natin, di ba, yung mga kalokohang di umanong pinagagawa niya nung panahon ni PRRD. Isa na nga ho dyan yung di umano, according kay PRRD, siya daw po ay operatiba ng CIA. Okay? At ang kanyang Rappler ay isang pagmamay-ari daw ng mga foreigner, according to the President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi naman po siya doon sinampa ng kaso. Sinampahan po siya ng kaso, dalawa. Actually, marami ho siyang kaso, pero ang pinaka-basic ko, yung una, doon siya negosyante. Okay, na I think as far as I remember, parang libel kasi mali yung binalita about doon sa isang negosyante na walang kinaugnayan sa politika. Linawin natin. Yung negosyante na yon, hindi kaibigan yun ng kahit sinong politiko. Hindi po yun politika. Etong pangalawa, tungkol naman sa tax niya. Okay, so ito ang pinag-usapan tungkol po sa kanyang hindi pagbabayad ng tax at ng kanyang grupo din, ng kanyang Rappler. So yun ang nangyari. Pero ngayon, inabsuelto. Sa madaling salita, pinawalang sala. Ito, panoorin natin, pasok. Ikinatuwa ng Nobel Laureate at Rappler CEO na si... meron pa silang ganun. Nobel Laureate at Rappler CEO. Talagang parang gusto ko magkaroon ng ganyang pangalan Gaward Awardee, Banat Bay, nakulong dahil sa drone. Ay, parang ganun, ang pangit. Gawad Award America... Mali. Gawad America Awardee Vlogger Banat Bay nakulong sa Japan dahil nagpalipad ng drone. O, di ba? Ganda na sana Gawad America Awardee Vlogger Banat Bay. Kasi ang birang buhay. Tapos kasunod nakulong Maria Ressa ang pagpapawalang sala sa kanya ng korte sa kasong tax evasion. Inabsuelto ng Pasig City Regional Trial Court Bench 157 si Ressa sa kasong may kinalaman sa VAT return ng Rappler noong 2015. Inilabas ang ruling 8 buwan matapos i-dismiss ng Court of Appeals ang Grabe. Ano yun yung tungkol sa VAT ng Rappler. Yan daw yung kaso na yun. In other words, tax yung pinag-uusapan dito. Pang ibang tax cases. Ay, si Charina Tolentino. Nice to see you kanina sa Red Crab Uptown Mall Beach. Ako yung kumaway ka. Ay, talaga, madam! Ba't di naman kayo lumapit, Madam Charina? Kaganina, kumaway. Nakaalala ko yan si Madam kumaway-kaway. Tinanong ka nga ng tatay ko, sabi, sino yung magandang dilag ngayon? Naman yung tatay ko, gwapito din yun. Katabi ko po yung tatay ko noon, tsaka nandun din si Trooper. Nakita mo si Madam, si Trooper. Grabe pinakain ko ng lemon. Anyway, Madam Charina, sana naman nagpicture tayo. Ay, sayang. Anyway, hi po. Laban kay Ressa na isinampa ng BIR at DOJ noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Ressa, ang panalong ito ay patunay raw na nanaig pa rin ang batas at katotohanan. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear. I hope it... Ayan. Puring-puri niya ang administrasyon ni Marcos. Ikaw nga naman, Hindi mo ba naman pupuriin ang administrasyon ni Marcos kung nakalaya ka doon sa... I mean, kung ikaw ay napawalang sala sa administrasyon ni Marcos, palakbakan! Masayang-masaya si ate.
Kita mo naman. Kita mo naman ang walang bumabatikos na media ngayon kay Marcos. Ultimong Rappler. Eto, may balita nga ako. Balita ko lang naman. Balita ko lang ha. Hindi ko naman sinasabing totoo ito. Balita lang. Chismis lang. Meron daw isa doon. Umalis sa Rappler. Kasi dahil siya ay kritiko ng gobyerno, medyo meron silang show cause order. Show cause order? Hayop. Hindi, wala. Hindi show cause order. Meron silang di umano daw. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ito baka mamaya magalit ito at magwala ito. Basta meron nagsabi doon na kesyo meron daw silang parang nung panahon na dinidinig yung mga kaso di umano ni Maria Ressa ay mali. Yung di umano ay sila daw ay sinabi mo ng ceasefire. Parang ganon. Yun ang sabi, ha? Sabi, ceasefire muna kasi pinag-uusapan ng kaso ni Maria Ressa. At itong tao na ito ay hindi nakatiis kasi anong ceasefire pinagsasabi mo? So, umalis na lang siya sa Rappler. Naku po. Ngayon, kita nyo naman, bukang bibig niya. It seems that there is a transition from the past administration to this new administration. Parang bumabalik na daw ang pakinggan nyo ulit. At katotohanan. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear. Sa madaling salita, from the transition from the last administration to this administration is the lifting of fear. Sa madaling salita, dito daw itong administrasyon ni Marcos, wala nang katakot-takot. Ibig sabihin, hindi na daw sila natatakot dahil, syempre, friendship na kayo Matatakot ka ba kung friendship na kayo? Kaya nga, ito ang lagi nating sinasabi. Ano ang ating sinasabi dito? Ito na po ang tinatawag nating Bagong Pilipinas, bagong mukha. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ayan na ho ang to the point na dito sa Bagong Pilipinas, ang tax ay hindi masyadong importante. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ganun na daw kasi ngayon. Kasi gusto mo, ikaw nga naman, sabi nga nila, kung ikaw nga naman pabigyan na ng kalayaan, sabi magkaroon. Hindi, ito lang naman, tanong lang naman ito. Okay, tanong lang naman. Kunwari, ikaw, may kaso ka. Kasi tandaan ninyo, yung alam niyo yung Godfather, 'di ba? Yung sila Al Capone. Kahit nga po yung sa Narcos, yung drug lord. Hindi naman siya dinadali sa drugs Lagi silang dinadali through tax. Bakit to tax? Kasi nga po, yung tax, ang hirap po niyan i-deny Yung mga corruption, drugs, minsan si Escobar, napapalusutan yan nadadali yan, madaling palusutan yan, lalo na kung wala naman sa'yo yung possession. Tapos, kunwari, meron mga na-raid, wala naman sa pangalan mo, napapalusutan yan. Pero ang hindi napapalusutan at mahirap palusutan ay ang tax. Kaya diyan nadali ho ang yung dun si Al Capone, diyan po nadali ang si Escobar, tax ang dinadali sa kanila. Bakit to? Paano sila nagkakaroon ng possession na sobrang yaman, sobrang dami, tapos yung tax na binabayaran ganito lang. Diba? Diyan ho nadadali. Okay? Sa tax. Ngayon, diyan dapat madadali si Maria Ressa sa tax sa binabayaran ng Rappler. Kasi hindi mo hindi mo madadaya yan. Pero ngayon, mukhang hindi na ganun kahalaga ang ang tax. Bakit kanyo? Baka masilip pa yung real tax ni ni Da Junior, baka masilip pa yun, di ba? Yung tax niya na dun sa real estate niya. O baka yung estate tax niya, baka masilip pa. Baka mabalik-balikan pa ng media. Kasi ngayon, parang wala na yun Di ba?
Noon, talagang grabe issue dyan sa estate tax. Lahat ng media, pinireport yun. Ngayon, wala na. Kanya-kanya na. Bahala na kayo sa tax nyo. Diba? I hope it isn't the calm before the storm, and we hope that this, as we've seen in other cases that have been resolved, that rule of law is stronger, that facts remain. Last year, Biglang isipin mo, rule of law, stronger na daw ngayon. Parang nung panahon ni Duterte, matindi ang hindi pagsunod sa rule of law. Tapos ngayon, as in puring-puri siya dito eh. Alata na, nayari na. January, I said facts win. Oh, facts daw. Ngayon wala na masyadong, hindi na sila ganun sa fake news, facts na. Pambira, oo. Pambira nga naman, oh. Grabe ang ang kabig, grabe ang parang, alam mo ang tawag dito? Ninja. Bakit ninja? Kasi, alam mo naman dun sa Marilaki, di ba? Pagka, anong tawag doon? Yung bumibanking? Ninja yun eh. Ninja 400. Bebanking ng ganun, di ba? Yan yung mga magagaling sa bankingan eh. Ninja. Parang ninja to si bumenking biglang bumuelta pa U-turn ng banking. Truth wins, and we can continue. Justice. Yes, thank you. Facts win, truth wins, justice wins. Ayun. So, wala na. Tapos na laban. Sa madaling salita, absuelto na ang lahat ng mga nadiskubre natin noon na pinakita pa yan, binalita pa yan, mga nadiskubreng di umanong mga alanganin pagdating sa Rappler. Ngayon, wala na siya. Sasabihin ng iba, banat bay, wala namang kinalaman si Marcos dyan. Wala namang kinalaman ng administrasyon dyan. Ba't mo naman sinisisi? Executive branch si Marcos, judiciary naman yan. Ang di-decide naman yan, judiciary. Wala namang kinalaman si Marcos dyan. Masyado ka naman bias with ED, para sa mga tanso. Anyway, ito lang naman kasimple yan. Okay? Tandaan ninyo, sino umuusig dyan? Sabihin na natin, yung totoo naman, yung judge, wala akong kinalaman. Remember, the judge can only judge according to the evidence presented by, at dito sa punto na ito, walang iba kung hindi yung prosecutor, di ba? Kung ito hong gobyerno natin, galing saan? Sa DOJ. Sabihin niya na umuusig yan ang umuusig. Tandaan ninyo, ang umuusig dyan, siyempre, lahat ng evidence from BIR, kasi tax yan BIR, tapos DOJ ang didiskarte. So, ano ba nga naman ang gagawin ng judge if ang pinresent sa kanila ay mahina? Wala silang choice kung hindi i-dismiss yung case o i-absuelto yung ali. Bakit? Mahina yung case Ganun lang naman kasimple. So, ibig mo bang sabihin? Ako kasi naniniwala ako, hindi bobo mga prosecutor natin. Sa totoo lang ako naniniwala ako, napakahirap maging state prosecutor Sa totoo lang, ang hirap po maging ganyan. Talagang gagapang ka sa matindi dyan. Kasi karangalan yan, state prosecutor ka di ba? Hindi ho yan mga na tao. Pero remember, the state prosecutor, hawak ho yan ng DOJ, hawak ng sekretary ng DOJ, at ang sekretary ng DOJ, hawak ng presidente. Diba? So, ibig sabihin, if the evidence presented in court ay mahina, ay maaaring ma-dismiss. Ay, talagang dismiss yan, di ba? So, ibig ko lang sabihin po, sa malamang, mahina. Diba? Yun lang ang akin dyan. Sabi pa nito isa, but don't forget! Naku po. May ganyang bagay. But don't forget! Tambaloslos, make calls when they want and needed. Naku po. Victoria's Lucky Penny, you have a point. Ako kasi ayoko sanang ipasok yan
Kasi siyempre, hindi pa naman proven yan. Okay? Yan po ay case lang, final ng doon. Kasi tandaan natin, yung balita na yon, yung papel na yon, yung news na yon, ano pa lang naman yan? Case pa lang na final sa Amerika. So, hindi pa yan proven. Although, malakas daw yung ganong klaseng, kasi kita naman siguro by circumstances evidence. Hindi kasi, di ba, nagbago eh. Ibig sabihin, nagbago yung desisyon nung Supreme Court pagdating do sa Okada. So, ibig sabihin, may nangyari. Hindi lang natin masabing directing na talagang yung Supreme Court Justice natawagan. Di ba? But the fact remains, nagbago ang desisyon nila. Okay? And merong case sa US na nagsasabing tinawagan ni Tambaloslos. Di ba? Etong Supreme Court Justice. Pero, again, ako, I still, ayoko kasing I still have hope naman sa Supreme Court natin. And meron pa rin naman akong hope na not everyone can be bought o natin. Ayoko kasing as much as possible, ayoko namang siraan o sabihin sa inyo na ganyan na ang Supreme Court natin. Hindi naman ganun. Ayoko naman kasi hindi maganda. 'Di ba? So, more or less para sa akin, opinion ko lang naman 'to. You may want to believe na nababayaran ng korte natin, siguro some, but sa akin more or less yung ebidensyang napipresent. Sa tingin ko diyan pa lang dinadali na. Ni Lucita Mone, shout out to my hubby Milwani, he's watching right now. Uy, hubby, hello po. Ito kasi, ito. Isipin nyo ito. Kunwari, halimbawa lang naman po. Halimbawa lang naman. Hindi ko sinasabing ito ginawa Halimbawa lang naman. Ako may kaso. Kunwari, may kaso ako. And I have money to influence whoever. Okay? Halimbawa naman. Sinong i-influence ko? Yung judge na hahawak ng kaso ko? O doon pa lang sa baba, aayusin ko na, aaregluhin ko na? 'Di ba? Ako, may alam kasi ako sa mga ganyan-ganyan. Usually, inaareglo na yan sa baba pa lang. Kasi hindi mo iti-take yung risk na yung judge ang aregluhin mo. Bakit? Kasi the judge, pag binayaran mo, nagbigay ka dyan, nagano ka dyan, maaring hindi pa rin pumabor sa iyan. Delicates, ika nga. But, mas sure kung dito pa lang sa baba, niyari mo na yung mga ebidensya, niyari mo na yung mga magpipresenta ng mamaliin lang kapirasong mali. Maaring ma-technical o di kaya maging kulang. Doon pa lang, yari na. Diba? Luto na, ika nga. Hindi mo na aantayin, umabot pa na sa judge, lutong-luto na, tapos pababago mo. Parang halimbawa, ganito, adobo. Since yan naman ang gustong-gustong ginagamit ni yung pagluto Adobo, di ba? Ano ang lasa ng adobo? Di ba? May toyo, may suka. Di ba? Tapos merong magja-judge kung yang bang diluto mo ay adobo o apritada. Diba? Sasabihan mo ngayon, alam ko na gagawin ko para ako yung magluluto. Babayaran ko yung magja-judge. Sabihin ko sa kanya, basta, sabihin mo adobo kahit ano mangyari, adobo. Ang sabihin mo. Kaya lang, nilagyan mo ng ketchup. So, yari ka na, di ba? Kasi, imposible. So, wag mo na lang, sorry, hindi pala nilagyan ng ketchup. Toyo at suka talaga. Okay? Doon pa lang, maaari nang madesisyonan nung judge, adobo nga yan. Kasi may toyo, suka di ba? Hindi, dapat, dadalihin mo pa lang, doon pa lang sa pagluluto, sa prosecutor. Dalihin mo na. Anong gawin mo? Lagyan mo na ng ibang produkto, ketchup, o lagyan mo ng Mang Tomas. Doon pa lang, niyari mo na yung luto. So pagdating sa judge, sasabihin ng judge, hindi yan adobo. May ketchup di ba? So sa madaling salita, sa prosecutor pa lang, dinadali na yan. Yung mga ganyang case, dalihin mo na. Sorry pero meron kasi talaga akong alam sa ganito yung sinasabi, yung gagawin.
yung prosecutor, asikasuhin mo na. At anuin mo na yun, kunin mo na yun, para atin na yan. Doon pa lang, wala, alam mo yun, madadali na. Labo na kagad yung kaso mo. So kahit umabot pa yun sa husgado, syempre yung husgado, hindi naman siya pwedeng sabihin niya, guilty ka, kahit walang pinresentang ebidensya. Di ba? Eh wala na. Kaya nga sa tingin ko, more or more sa akin sa tingin ko, naluto na sa baba. Sa tingin ko lang naman, hindi ko sinasabing gano'n ang nangyari kay Maria Ressa ha. Hindi ko sinasabing gano'n ha. Ang sinasabi ko, niluluto na yan sa baba. Ngayon, dito kay Maria Ressa, hindi ko alam kung naluto sa baba. Pero, puring-puri na siya kay Marcos eh. Puring-puri na siya sa administrasyon na to. Di ba? Puring-puri na siya. Kaya isipin nyo ha, yan si Maria Ressa, ano yan eh? Ang lupit niyan, bumanat eh. Di ba? Pero ngayon, puring-puri na siya. Sabi ni Isadora, gulo na example, pasensya na kasi nahawa kasi ako kay vlogger Libayan eh. Pasensya, medyo naguluhan din ako eh. Yeah? Oh, anyway, lipat lang tayo. Ito, balikan lang natin ng konti itong sinabi ni Senator Bongo. Pinapabalik sa politika ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw napag-usapan ng dalawang dating Pangulo na magkita kamakailan sa isang pribadong dinner. Ayon kay Senator Bongo, pinapatakbo raw ni Arroyo si Duterte bilang isang senador. Naging matipid naman daw ang sagot diyan ni Duterte. Ang sagot naman ni dating Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya. Tulad ng dati, kukonsultahin niya po ang kanyang pamilya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Ako po, ayan ha. So, ayan nga po yung sinabi kahapon na kukonsultahin ni Pangulong Duterte ang kanyang pamilya kung ito ba itutuloy sa maging aktibo muli sa politika. Naku po. May balita ako eh. May nayayanig na daw eh. Meron, ito talaga, nabalitaan ko ito. Ayoko na lang, syempre mahirap naman. Ang balita ko, medyo nagagano na daw sila eh, sa loob. Pero akin, I hope, ako kasi ako yung tipo ng tao na medyo optimistic ako sa lahat ng bagay. Sana, yung pagiging na ganun nila, for better. Okay? Ibig sabihin, sana, I hope, nagising sila at isipin nila, ayusin na natin to, baka mayari tayo dito ng tuluyan. Baka mapatalsik tayo dito ng tuluyan. Ayusin na natin to. Ay, itong sigalot na ito. Tandaan ninyo, ako medyo optimistic pa rin ako na sana ganun talaga mangyari. Kasi ayoko naman na... Ang problema kasi sa Pilipinas talaga. Ito politika sa Pilipinas. Ayoko yung yung attitude na pag may gustong presidente, tutuloy-tuloy. Pag ayaw, patatalsikin. Pag gusto, tuloy. Tas pag ayaw, patatalsikin. Parang ako dun eh. Hindi ba pwedeng mag-ayos na lang yung presidente? O mag-ayos na lang yung mga sekretary? Yung ayusin na lang nila? Anyway, kasi it's the same human beings eh. Even if some human beings are more maloko o more gago, pero hindi kasi ako dun tumitingin yung ganun din naman eh. Sabihin na natin ha, na mapatalsik itong si Marcos. Ang ipapalit pa rin naman natin. Hindi ko sinasabing hindi okay si Vice President Sara Duterte. Pero remember, ang ipapalit pa rin natin, kasama pa rin ni Marcos. Diba? Unit team yan eh. So, are we sure that they're gonna be okay? Yun ang sa punto ko ha. Yung bang mga mariremain sa administrasyon, bago na o iba na? Hindi natin alam. More or less, kaya nga sa akin, sana ayusin na lang. Kasi ayoko naman, honestly ito lang sa akin ayokong darating tayo sa point na patatalsikin si Marcos, tas darating na naman siya sabihin nila, inapi nyo kami, babalik na si Sandro Marcos, siya naman na magiging presidente. Pinatalsik nyo kami, tapos kayo, hindi nyo kami binigyan ng pagkakataon matapos ang administrasyon, hindi namin naayos. Hindi ko silibayan to, hindi. Iba lang, parang ganito lang.
Diba? Ganon. Totoo eh. Baka ganon na naman ang mangyayari dyan. Sasabihin na naman nila, hindi nyo kasi pinagabigyan ng pagkakataon eh. Inanon nyo lang kami. Pinataltik nyo lang kami. Magne-Netflix yung isa, manunod ng Spider-Man. Tapos babalik na naman sa Pilipinas. Hero na naman siya. Siya naman ang tatakbong presidente. Alam mo yun? Sinong gusto mo ba na-advise? Si Tulpo? Ano ba naman tanong mo? Ang sakit mo sa bangs. Ano ba sinabi ko? Madam, ano? Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Ano ba yan? Sa talampakan? Ano ba sinabi ko? Di ba sabi ko nga, ipagpatuloy at tapusin at mag-improve na lang ang presidente. Ano ba? Hindi naman siya... Minsan talaga sakakasakit kayo ng bangs eh. Kaya naubos ang bangs ko eh. Diba? Ang akin, ulitin ko ha. Ulitin ko. Ano ba sinabi ko? I'm very optimistic na tao. Ayoko yung palit ng palit ng palit ng palit. For the sake of, ayaw namin to papalit. Ayaw namin to, papalit. Ayaw namin to parang yung demokrasya sa Pilipinas, naglalaro na lang tayo. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, kung may nakita tayong mali, baka naman pwedeng ayusin na lang. Ayusin na lang ng presidente, ayusin na lang mga nakaupong sekretary, di ba? Ayusin na lang nila. Magbago na lang sila. Para pagtapos, malaman natin ngayon, itong 6 na taon na pinagbigyan natin ng mga Marcos na i-redeem ang kanilang mga pangalan. Nagawa ba nila? Hindi yung iiyak na naman sila. Pinatantik nyo kasi kami! Pinatantik nyo kami! Pinatantik nyo kami! Babawi kami! Dala-dala na si Sandro ng susunod na presidente. Di ba? Yun ang punto ko dito. Ayokong, honestly ayokong magbago ng administrasyon. Not for anything else. Okay? At saka ulit-ulitin ko sa mga antitigas ng ulo, tulponatics. So, hindi ako tulponatics. Alam ko naman mananalo na si Sara Duterte sa susunod. Tapos na usapan. Hindi na natin kailangan yun anuin. Alam mo, ngayon pa lang, tapos na eleksyon sa tingin ko. Ito at pag ako tatanungin ninyo, ngayon pa lang alam ko mananalo na si Madam. Wala pa nga si Marcos, panalo na siya dapat kung hindi lang siya umatras So it's not a question kung sino susunod. Hindi yun ang ano ko dito. Ang punto ko dito, ang punto ko, sana yung Pangulo at yung mga sekretary umayos na lang. Yun ang punto ko dito, magbago na lang. Kasi it's the same politician lang paulit-ulit. Kung gano'n na mangyayari sa atin, ano mangyayari? Sige nga ho. Kaya nga, ako, until now, I'm still an advocate for parliamentary government. Kasi doon, mas hindi nakadepende sa tao. Nakadepende ho sa galing ng performance ng bawat sekretary. Hindi ho nakadepende sa isang tao. Kaya pansinin niyo yung mga parliamentary na government, hindi nga sila masyado sa sinong presidente. Hindi yun. Di ba? Yun nga ang punto natin dito. Kasi tayo yung Pilipinong ganito. Pasensya na ho tayo. Ganito ang attitude natin mga Pilipino. Na sa tingin ko, mali. Para tayong, mga mahilig tayo sa Superman. Yan ang totoo sa atin. Superman. We look at our president as Superman na siya magsusolusyon sa lahat ng bagay. So pag hindi niya kinaya, sipain na kagad yan, sunod. Sipain na kagad yan. Hindi dapat ganun maging attitude natin. Dapat ang attitude natin, ayusin. Ayusin mo, galingan mo. Di ba? Para after nito, yung sino yung mga sekretary, palitan kung dapat palitan. Dapat ganun sana. Yan, tama, mahilig tayo sa Misaya. Yung iba nga, may sayad na Yan ang hilig natin Ang hilig na, ang mga panatiko kasi tayo Yun ang totoo, panatiko tayo
Panatiko tayo sa mga politiko. Yan ang problema. Alam nyo, ang korupsyon at sira ng gobyerno ay hindi masusolusyonan ng iisang presidente o iisang tao. Tandaan yan, hindi mangyayari yan. Kahit ilang Duterte pa ang ilagay mo dyan, kahit ilang Tulfo pa ang ilagay mo dyan, kahit ilang Marcos pa o kahit Robredo pa ang ilagay mo dyan, walang makakasolusyon ng ating problema kung hindi lahat ng mga Pilipino mag-aayos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pangalawa, sistema. Kahit ilagay niyo pa si Yorme dyan, okay? Hindi lang iisa ang magsusolusyon ng problema natin. Lahat tayo mga Pilipino. Kaya nga dapat pati yung sistema natin. We're doomed. Honestly, ito we're doomed. Bakit po? Sa totoo lang ang pangit po ng sistema natin pagdating sa budget. Hawak ng naku po. Alam nyo lang ang tunay na kwento. Hindi ko lang kasi masabi dito kasi malalibel naman ako. Pero tayo, sunod-sunuran tayo sa nagdidesisyon kung kanino mapupunta ang mga malalaking budget. Iisang tao namumuno niyan. Abner Panturas, dides ako noon pa, pero pagdatapos ng termino ni BP na wala na akong nakikita maganda, pasensya na. Subok ako ng iba, baka kay Tulfo. Akin, whether Tulfo, whether Duterte, whether Isko, whether kahit sino pa ilagay mong presidente dyan, kung same sistema pa rin tayo, yung ganito pa rin ang sistema natin, meron at merong aabuso at merong korupsyon na mangyayari. Ito na lang Hanggang hindi pinapalitan yung sistema ang nag-decide ng budget ay Speaker of the House, budget ng mga ahensya ng gobyerno, wala. Bulok pa rin ang mangyayari sa atin. Punong-puno pa rin ng proyekto itong mga mambabatas natin na sa totoo lang, diyan ang pinakamatinding korupsyon sa Kamara. Whether we like it or not, that's the truth. Nandyan ang matinding korupsyon. Hindi ko nga maintindihan na hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok sa kukote ng mga Pilipino. Natanggal nga yung pork barrel. Kasi dati allotted O, di ba? Meron silang allotment. Ngayon, hindi na. Iisa na lang ang nagdi-decide. Tinanggal nga yung pork barrel, pero iisa nagdi-decide. Tapos, yung iisa na yung kontrolado pa ng presidente. Diyari na lalo. Kaya nangyayari, nakaasa tayo sa sino yung presidente. Di ba? Kung sino yung magiging presidente, asang-asa tayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng example. Ito matinding example to. Nagkaroon na tayo ng Rodrigo Roa Duterte. Maraming naayos. To be honest, ang daming naayos. Pero aminin din natin, meron pa rin katiwaliang hindi naayos. Nakalusot pa rin ang ilang katiwalian. Nakalusot pa rin po ang ibang mga, wag kayo maging panatiko. Am I saying hindi na ako DDS? Hindi ho yun ang punto dito. I am a supporter of Duterte. Pero hindi niya kakayaning mag-isa. Ulitin ko, hindi niya kakaya. Kasi meron pa rin sa babang makakalusot. Kaya nga may nakalusot pa na sa laptop. Diba? May mga makakalusot at makakalusot pa rin. Dahil mali ang ating sistema. Kaya nga sinasabi, kung maaalala ninyo, sinasabi yan ni isa sa lumalaban dyan si Greco Belic Maling-mali talaga yung sistema pa rin natin. Kaya talagang mami-minimize. Mababawasan natin. Okay? That's malaking maitutulong ng isang presidenteng matino at mababawasan ng korupsyon. Okay, totoo yan. Pero kung ang sistema pa rin natin prone to corruption, tatamaan pa rin talaga Kaya nga sa akin, hindi yung palit-palit ng presidente. Tapusin na natin to si Marcos. Ako honestly, tapusin na natin to para once and for all. Tama na ang Marcos. Honestly ako yun kasi nababasa ko once and for all. Yung kasinungalingan na Marcos ang magbibigay ng golden age sa Pilipinas, once and for all, ibigay na natin sa kanya ng 6 na taon. Patapusin na natin yung mama.
Pero pag hindi mo kami nadala sa golden age, after that 6 years, tama na ang Marcos. Tuldukan na natin ang Marcos. Wala nang Sandro, wala nang Amy, wala nang Marcos. Tama na. Yun lang ang sa akin. Kasi, pag hindi na naman sila makatapos niyan, ilalaban nila si Sandro, ilalaban nila ito si Amy. Hindi, kasi hindi nyo binagbigyan. Tapusin natin ito. Iba itong si Amy, mas matapang na Marcos ito. Ganyan na naman eh. Narinig ko na yan. Magaling sila dyan. Magaling sila sa ganyan. Tandaan, isipin nyo ha, isipin nyo to. Yung mama nga, nakaupo lang ng 6 na taon, naging presidente. 6 na taon na kumukuya-kuy lang. Nood lang tayo. Ano ba sabi ng tatay niya? Panayang party. Diba? Panayang party. Pero tayo pa rin, hindi. Talagang meron tayong, ito kasi ang mga Marcos, ang nagpaunlad ng $1:1. May gold dyan, babayaran ng utang natin. Pag natapos sila, tapos hindi nabayaran yung utang, hindi nag 1:1. Nabudol na siguro naman by that time. Pag every time may tatakbong Marcos, itigil nyo na yung kalokohan nyo. 6 na taon nang pinagbinigay natin niya, wala nangyari. Lalo tayong bumagsak. Marcos na naman. Diba? Hindi, pero hindi yun ang, I'm not wishing na bumagsak tayo Kaya nga ako, I'm wishing na sana ayusin na lang niya. Paayusin na lang niya. At kasi yan nga yung nabalitaan ko na meron daw nayayanig ngayon. Merong matinding pagbabagong magaganap sa Malacanang. Dahil daw di umano Ito hindi ko naman sure kung totoo. Dahil daw nga dito sa nakita nilang samahan o pag-uusap ni Gloria at saka ni Pangulong Duterte. Meron daw nayanig dyan sa loob ng Malacanang. At meron daw magbabago dyan. Ewan ko kung totoo. Abangan natin sa mga susunod na araw. Okay? Abangan. Medyo controversial tong issue na ito. Sa ibang balita, inalmahan ng iba't ibang mambabatas at eksperto ang kontrobersyal na utos ng DepEd na tanggalin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadura sa grade 6. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Parang binago na raw ang kasaysayan kung aalisin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa usapin ng diktadorya. Yan ang binigyang diin ng ilang akademiko at mababatas kasunod ng bagong utos ng DepEd. Unang nasiwalat ang kautosan matapos mag-viral sa social media ang kuha sa internal memorandum na galing sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Dito nakasaad na alisin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadurya. Yari na! Kaya imbis na panahon ng diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong panahon ng diktadura. Ayon kay Professor Eleanor Hesare ng UST College of Education, dapat bigyang linaw ng DepEd kung ano ang naging batayan kung bakit kailangan itong gawin. Lalo pat may pakay at halaga ang bawat salita pagkasaysayan ng usapan. Importante to, yung mga tinatawag natin nomenclatures or wordings. Kasi pwedeng maging open siya to interpretation at hindi siya pwede maging as factual since yung implementation ng curriculum influenced yan by ano ba yung objectives na sineset. Bukod sa mga aralin, nangangamba rin si Sare na pati sa mga libro ay ma-adapt na rin ito. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro tuloy, hindi maiwasang mabahala. Kailangan talaga na huwag revisahin at sabihin talaga yung katotohanan at huwag itago ito sa mga kabataan. Kasi ito naman talaga yung nangyari. In fact, mayroon pang batas para bayaran yung mga nabiktima ng human rights violation, RA 10368. Kaya kailangan ay hindi ito dapat na revisahin ng Department of Education. Ganito rin ang sentimiento ng ilang magulang. Hindi dapat tanggalin yun para alam ng mga bagong sumisibol yung mga nangyari noon, lalo sa mga bata. Kinumpirma naman ng DepEd ang nasabing memorandum. Paliwanag nila, pagka tiningnan niyo po ang curriculum, suriin po natin, ang pagkakalatag ng mga paksa ay hindi particular sa tao o namumuno, kung hindi sa mga pangyayaring pangkasaysayan, layunin na bigyang pagkakat sa kanilang pagtatakasan ng demokrasya. Sa
kasalukuyan. In other words po, inorganisa lang po natin ang ating curriculum guide. Para sa Coordinating Council for Private Education Associations o COCOPEA, pwede pa ring amyendahan ng mga guro, lalo sa private schools, ang DepEd curriculum. Obligasyon nga raw nilang mga guro na ituro ang kasaysayan sa mga bata nang walang dagdag bawas. That's really the role of teachers, of educators, to ensure that what we teach, or what we pass down to our students, to our learners, are the correct information. So we need to be updated, we need to be accurate, we need to be authentic in conveying yung information na yon. Otherwise, of course, certain parts of our history will be lost. Una nang kinundina ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism. Alam mo, ito yung yung sinasabi nga nila na, sabi nga nila, di ba, yung winners makes history. Tama yung sinasabi ng ilan nating kababayan dyan. At syempre, yung pagbabago ng ating kasaysayan. Pasensya na ho, medyo siguro yung iba sa inyo matututol dito. Ako, medyo hindi naman sa papabor ako. Pero ganito kasi yan tinitingnan ko na maigi. Papaliwanan ko lang ng gusto Hindi sa kinakampihan ko mga Marcos dito. Hindi sa kinakampihan ko ang ating gobyerno patungkol ho dito. Pero ang punto ko kasi dito ay ito. When you say dictator, hindi naman po yan something na facts, agad-agad. Anong punto ko? Wag sinabi mo isang tao kriminal, it is proven by court. Kriminal siya. Bakit? Nakapatay siya, halimbawa. Kriminal. Pero when you say dictator, depende kung sino nagsabi. Diba? Tandaan natin, ang naglagay lang ng salitang dictator dyan ay yung panahon ng mga Aquino, yung kalaban ni Marcos. So, kung ang sinasabi nila, kalayaan ng mga kabataan, kung ano ang kanilang gustong, alam mo yun, kasi sinasabi ng ibang mga dyan, nakikipaglaban, kalayaan yan bakit nyo sinasakalang kalayaan? Yun na nga Let us not put doon sa mga tao yung salitang dictator si Marcos. But rather, explain natin bakit tinawag siyang dictator. Naintindihan mo natin? Sa madaling salita, hindi mo naman sinabing, kasi unless pinalitan, wag na nating gawing dictator Marcos, diktador na si Marcos, gawin nating bayani si Marcos. Yan, tutol ako. Bakit? Pareho lang yun Diba? Parehong opinion. Ang diktador o pagiging bayani ng isang tao ay isang opinion lamang. Hindi ito facts na merong legal, ito ang ebidensya ng legal at sabi ng korte, dictator siya. At sabi ng korte, bayani siya. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Diba? Opinion yan. Opinion kung diktador siya o siya ay bayani. Kaya ang magandang gawin ng mga guro ay ipaliwanag. Bakit ba tinatawag na nagkaroon ng dictatorship noong panahon ni Marcos? Ipaliwanag ng mga guro. Ngayon, ikaw na mamamayan, ikaw na bata, ikaw ngayon na magsabi kung etong klase ng pamumuno ay diktador o hindi. Yun, binibigyan mo ng kalayaan ang estudyante na magsabi kung diktador siya o hindi. Yun lang po sa akin. Diba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi dapat, paano na lang? Ito, halimbawa. Halimbawa lang Kunwari lang, nanalo, hindi si Marcos, si Robredo. Tapos, itawag niya, palitan niya lahat ng textbook. Killer Duterte ang ilagay niya. That's an opinion, di ba? Kasi wala namang guilty ang husgado para sabing killer si Pangulong Duterte. Pero yun ang inilagay ni Robredo. Halimbawa lang, sa textbook, hanggang ginamit, killer Duterte, killer Duterte, killer Duterte. Di yari tayo. Di ba? So anong punto ko dito? Dapat magkaroon ng tamang objective na proseso ang DepEd. Tama yung sinabi nila,
ipaliwanag kung bakit na lang sila tinawag na dictator. Wag nating, kasi ano yun masyadong politika yun A dictator, ang diktador na si Marcos, ganito. Ang diktador, sandali, kanino ba nanggaling yan? Diktador ba saan yan? Hindi ko sinasabing hindi siya diktador Hindi yun na sinasabi ko dito Hindi ko sinasabing hindi diktador si Marcos. Ang sinasabi ko dito, let the people say kung diktador ba siya o hindi. Explain it to the people. Bakit to? It's the same thing with Aguinaldo. 'Di ba? Pinagbibintangan si Aguinaldo na pumatay kay General Luna. 'Di ba? Pwede ba nating sabihin na siya ang killer kaagad? Depende kung sino sumulat. Okay? So anong papaliwanag natin? Ano yung yung evidence around it? Tapos let the people judge kung pinapatay ba talaga ni Aguinaldo si General Luna. 'Di ba? Huwag nating ilagay doon. Kasi ang mangyayari, kung ipupolitika natin yung itinuturo sa tao, di para tayong nagdidikta lang na nagdidikta doon sa mga kabataan, lagot tayo niyan. Paano pag dumating ang panahon, ang nanalo ay isa na namang tiwaling kung sino man at tapos ginanon niya. Halimbawa lang kung si Marcos ngayon at sinabi inutusan ng DepEd na basta lahat ng merong Aquino, ganito ang gawin mo. Ilagay mo tong additional word na ito. Hindi rin ako papayag. Kasi hindi dapat pinupolitika ang pagtuturo sa bata. Let the child or let yung mga estudyante ang mag-decide. Totoo ba na itong si Aquino ay supporter ng mga makakaliwa, supporter ng NPA, etong mga Aquino? Ipaliwanag, hindi yung, hindi, basta. Lahat ng textbook ngayon, ilagay dyan, NPA, ang mga Aquino. Hindi rin tama yun. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Pinupolitika natin yung textbook. Ganon ang ginawa during the time ng mga Aquino. Pasensya na pero sa tingin ko kasi ganun talagang ginawa nila. Ipinulitika nila ang textbook. Ulitin ko alam naman nyo siguro to. I am a critical of this government. Pero kung pupolitikahin mo pati ang pagtuturo sa bata, isang malaking katarantaduhan yun. Para sa akin. Okay? Ang magandang gawin dyan, explain bakit ba tinawag na diktador ang Marcos. Ipaliwanag. Ganito kasi nangyari nun. Now, do you think, kasi ganun tandaan nyo, paano kung nasabi yung ganito? Kasi naalala ko talaga, meron ako isang guro na tuwang-tuwa ako pag siya ang nagtuturo ng Jose Rizal. Ito pa sa JRU ko ito natutunan. Teacher ko ito, professor ko sa JRU. Kaibigan to ng nanay ko. Hello po, nakalimutan ko na yung pangalan niyo po. Pero alam mo, pag siya ang nagtuturo ng Jose Rizal, talagang nakikinig ako kasi ang ganda ng pagtuturo niya. Alam mo yung very objective yung pagtuturo niya. Tapos, kasi minsan meron tayong may judgment tayo na ganito si Jose Rizal, ganito si Jose Rizal. Hindi siya, pag nagturo siya, itatanong niya sa'yo, ganito ang ginawa ni Jose Rizal. Ganito ang batikos niya sa gobyerno. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ang nangyari dito? Bakit ganito? Sa tingin nyo ba ganito? Yun yung gusto ko. Hindi nyo ginagawang mga puppet yung mga bata. Hindi, paniwalaan nyo, ganito ang gobyerno natin. Paniwalaan nyo, ganito. Ano tayo? Di kayo ang diktador. Totoo lang, Pasensya na, Para doon sa mga makakaliwang nagsasabing, wag natin tanggalin yan. Kayo ang diktador. Bakit? Wag niyong diktahan ng bata. Let the child decide. Diktador ba, mga Marcos? I mean, hindi naman stupido yan kung tuturuan natin ng tama. Hindi naman po sila stupido. Diba? Ulitin ko, I'm not saying hindi diktador si Marcos, pero ituro natin ng tama. Ituro natin, tingnan mo ang ginawa ng mga Marcos nung panahon ng ganito, bla bla. Ito naman ang ginawa ng mga Aquino. Kasi hindi mo pinulitika. Dapat hindi pumapasok ang DepEd sa politika. Yun lang po sa akin. Kaya tama yung ginawa ng DepEd. And sana, hindi dahil sa kinakampihan nila ang mga Marcos. Pero pinipakita lang nila yung facts. Ito nangyari nun. Now,
do you think this would be considered a dictator? O kaya ito naman, sa tingin nyo, itong mga Aquino ay talagang mga supporter ng mga komunista? Ano masasabi ninyo? Dapat ganun ang pagturo sa bata. Hindi namumulitika ang DepEd. Yun lang ang sa akin. Kasi kung pupolitikahin natin ang DepEd, para tayong tanga. Kung sino maupo, papalitan. Ganun ang lagi ng ganun di ba? Pag hinayaan natin, kung sino maupong presidente, kung anong politika ng presidente, papalitan yung textbook, papalitan na naman yung textbook, papalitan na naman yung textbook, kasi hinahayaan natin pinupolitika ang ating DepEd. Hindi dapat ganun. Yun lang sa akin po. Sana nakabagbigay ako ng konting likaliwanagan. Kung nalabuan kayo, wala tayong magawa. Ganun talaga buhay. Joke lang po. Anyway, ito pa pasok. Oh, ito. Nako. Ay, nako. Sandali. Asan na yun? Ito. May tensyon na nga sa pinagagawang teritoryo, pinalalala pa yan ng fake news. Gaya po ng kumakalat online na pinaboboycott daw ng isang senador ang mga produktong made in China. I-fact check po natin yan. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, sari-saring reaksyon ng kumakalat online. Isa dito ang panukala daw ni Senator Raffy Tulfo na i-boycott ang lahat ng produkto na galing po sa China. Ayon pa sa kumakalat na video, iginanti raw ng Senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pambubuli ng China sa pamamagitan ng hakbang na ito. Sa ngayon, meron ng 25,000 views, 863 likes at 201 comments ang nasabing video. Pero mga kapatid, huwag pong maniwala sa kumakalat na pahayag umano ni Senator Tulfo dahil ang nilalaman ng video na yan ay misleading po. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Wala pong sinabi ang senador na boycottin ang lahat ng mga made in China. Bagamat ang video na ginamit ay galing po sa Senate Committee hearing noong August 7, ang tanging panukala ni Senator Tulfo ay ang pagtanggal sa mga computers na ginagamit ng militar na galing po ng China. Pati ang mga telecommunications facilities na ginagawa ng China ay dapat na rin umanong kanselahin. Ito raw ay para ipakita sa Chinese government na hindi papayag ang Pilipinas sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya mga kapatid, huwag basta-basta maniwala at mag-react sa mga video na kumakalat online. Iwasan po natin ang mga post na ang intensyon lamang ay makakuha ng maraming views kahit hindi po tama ang impormasyong nilalaman. Ayan, okay. So, ito lang alam nyo naman tayo dito sa ating channel galit na galit tayo sa fake news. So, tini-research natin yan. Ito po yung channel na yan. Sa mga title pa lang, malalaman mo ng delicates yun. Eroplanong Amerika, lumaban na! Clickbait China, kinukuha na Zambales, hindi makapasok ang Pilipinas. Barko ng China, kinarma, sumabit sa kable ng PH. Sa madaling salita, alam nyo na yung mga ganitong klase ng website, di ba? Klase ng channel na clickbait na puro ang pabor kay Marcos to. O, kita nyo naman, no? China, wala nang kakampi. PBBM, India, babaliktad na. Umatake sa China. Yari. Kaya mga ganito, babala ko na sa inyo, alam nyo na siguro to, matik na to. Pag mga ganito, wag ko kagad tayo kasi yung iba, pag lumabas sa newsfeed nila, naniniwala na kagad sila. Hindi na nila pinanunood. Buong mundo, na-alarma na. China, binomba, barko, Pilipinas. Grabe, ginawa ng Amerika. Ganyan ang mga, ayan ang mga halimbawa ng mga ensimada vlogger. Nagulat ang China, PBBM bagong pinuno ng ASEAN. Ito ang ayaw mangyari ng China. Bata no? Ayan yung balita ni Juan. At pag tiningnan mo yung channel niyan, hindi ko siya nag-a-appear. Bahala ko kayo kung sino siya. Yan yung mga style ng mga
Alam nyo na ibig sabihin niya, ganyan no ang mga ensimada vlogger, mga tanso vlogger. Ha? Ingat-ingat kayo sa ganyan, ha? Katulad nga yung nilabas kanina, yung si Tulfo daw pinagbaewan ko ako sinisiraan si Tulfo doon o binibuild up si Tulfo kaysa siniraan daw si Tulfo, kaysa sinabi daw ng Tulfo na i-boycott ang mga produkto ng bumili ng ganitong produkto ng China, di ba? Hindi ko alam kung sinisiraan lang nila o binibuild up nila si Tulfo. Basta tandaan natin, lagi ho tayo mapagmatsyag pagdating sa social media. Ingat-ingat po tayo. Napakarami hong fake news sa social media. Ingat tayo, siguraduhin natin, pag pinanood natin, pag tinignan pala natin, lumabas sa newsfeed natin at may nakita tayo na nakakagulat na pangyayari. Panoorin nyo naman. Or, wag nyo nang paniwalaan. Sabi nito, Ninil, Sangkay 2.0, yan. Hindi, alam mo, uso talaga sa social media yan. Kasi, malaki naman talaga ang following ni Sangkay. Umabot siya ng 1 million dahil sa mga ganyang content Before the election, ganyan ang mga content niyan di ba? Oh, ito na. Tapos pag nagsalita siya diyan, kala mo, ang daming naniwala kaya diyan. Oh, hanggang binura niya na yung sa yung sa Talano Gold. Ayan si Mr. Talano Oh. Hindi. 'Di ba? Dito natin nabuko yun yung Talano Gold na yan, yung dumadaus-dos. Sa kanya galing yan di ba? Yan Talano Gold na dumadaus-dos. Napadami niya yung channel niya dahil sa ganyang klase ng style na pagbabalita na sobrang sinisensationalize yung panahon ni Marcos. As in, inaangan. Gayon, ginagaya ng iba, di ba? Ginagaya ng iba yung style na ganyan para dumami sila ng following. At pag dumami ng following, katulad nga niyan, sabi nga, alam nyo ba, 40,000 lang yung views. Nung tiningnan ko ngayon, 90,000 na. Di, laki na ng kinita nun, di ba? So, ano punto dyan? Kasi nga for the views yung mga ganyan. Diba? Tapos, biglang sasabihin, dahil napaka-toxic ng politika, hindi na ako magpupolitika. Kumita ka na Tapos, kumita ka na. Tapos, marami ka ng followers na nakasubscribe sa'yo. So, bawat labas mo ng mapanoorin ka na ngayon. Di ba? Yan ang talagang nangyayari. Kaya nga, ngayon, ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Hindi nyo napansin? Ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Kasi nakita nila effective yung kinokontra si Tulfo. Lahat ng gawin ni Tulfo effective pag kontrahin mo ng dahil kay Libayan. Kahit nga wala na sa hulog, wala na sa argumento yung sinasabi ni Libaya, kahit sablay-sablay na, dahil sa marami pa rin ng viewers, ginagaya ito ngayon ng ilang mga vloggers. Kahit nga isang abogado, ginagaya kahit sablay na may isang abogado sa kanya na sunod-sunuran sa topic niya Pag tinapik ito nito ni Vlogger Libayan, gagaya na rin itong babae na ito. Pare-pareho na sila ng Kasi nga, marami ang kabobo. Yun na totoo doon. Pag maraming kabobo, susunod at susunod sila. Diba? Yun ang nangyayari. Gaya-gaya lang yan Kung ano yung maging formula na effective, gagayain nila. Wala na silang pakialam kung tama pa ba yung sinasabi. Diba? Eto ba? Panoorin nyo to, ha? Eto. Natakot kaya sumuko na ang viral na SUV driver na nanutok ng baril sa nakaalitan niyang taxi driver sa Valenzuela. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ayaw ko munang pakita. Nakasuot ng face mask at nakasunglass ang motoristang si Marlon Malabute nang umarap sa press conference sa Valenzuela City kanina kasama ang kanyang legal counsel. Si Malabute ang SUV driver na nakuna nagkasa at nanutok ng baril sa nakaalitan niyang taxi driver nitong August 19. Nagdesisyon daw si Malabute na umarap na sa mga otoridad nang malaman niyang ipinasusuko na ang kanyang baril. Nung nalaman ko pong na-revoke na po yung aking firearms, kusa ko po kung sinurrender kay Mayor. Hindi naman po natagalan kaya nandito po ako ngayon.
Matipid naman ang sagot ni Malabute ng tanungin kaugnay sa nag-viral na insidente. Pasensya na po, di ko po masasagutan yung katanungan. Sa korte na lang po. Ngayon lamang daw siya lumantad dahil wala naman daw nagrereklamo laban sa kanya. Kwento pa ni Malabute, natakot rin daw ang kanyang pamilya mula na mapanood ng video ng road rage sa barangay. Sayang ano? Sayang talaga at naka-blur to, no? Hindi naman kasalanan nung nag-video. Baka malabo lang yung dashcam niya, di ba? Sayang. Sana sumikat ka. Sa pagiging... Nadadagdagan na po ang mga kasaboys. Di ba kung merong ano? Yan ang bago ngayon ni kasaboys. Parang ano, kasaba. Mga kasaboys. Nag-aalala sa aking pamilya ko. Mga kamag-anak ko nag-aalala sa akin. Dahil sa insidente ng road rage, pinasimulan na ng Valenzuela LGU ang pagsasaayos ng mga ilaw at CCTV sa mga kalsada. Magdadagdag din daw sila ng mga checkpoint, particular sa mga daanan, papunta sa mga kalapit na lungsod ng Quezon City at Caloocan. Sa Bignay Road, nakita ko natin malayo yan sa MacArthur Highway, malayo pa sa NLEX, medyo may kadiliman. Tayo po ay nagpondo na ng higit na 300 million para ho sa secondary roads, including po itong sa Bignay Road, para po sa safety at kapakanan ng mga kababayan ho natin. Nauna na ring lumutang driver ng taxi na si Henry Ong at nagsampan ng reklamong grave threat. Sabi nito isa, kung merong kabobo, meron ding kasaboys. Kasaboys! Laban kay Malabute. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Hindi, alam mo, nakakaano lang, ano, tagong-tago talaga siya, di ba? Naka-shades pa, nakasombrero. Hindi po ako yan. Ninawin ko lang po, Lamang ng paligo yan sa akin. Hindi po ako yan, ha? Wala po akong ganyang ano ng sombrero. Anyway, kuya, sana naging proud ka na lang sa ginawa mo. Nagpakita ka. Di, alam mo, natuto na siguro ito, no? Natuto na siya sa lesson ni nung Gonzales, no? Kasi si Gonzales, lumabas pa talaga, nagpa-presscon pa atapang-atao Hindi asuko di ba? Nakita niyo yun, di ba? Nagpa-presscon pa siya sa QCPD. Batikos na yon, kaya nga to the point, nag-resign yung QCPD director Nag-resign na nga, hindi pa alam mo yun, hindi pa talaga siya nadala, lumabas pa siya kay Katunying. Ganun kalakas ang loob nung mama na yun di ba? Ganun Buti ito, sabi niya, hindi ko na ito gagayahin. Magtatago na ako. Next time magtago Ginawa niya yan di maging malakas ang loob niyo. Lakas ng loob niyong kumasa Kasa-kasa kayo dyan. Tapos bigla kayo magtatago. Wag ganun. Panindigan niyo yung pagkasa niyo. Tapang-tao kayo Tapos kayo, parang bait-baitang kayo. Hindi, kaya kayo mga kababayan, wag tayong masyadong matapang sa kalsada. Kung magmumura man kayo, murahin niyo yung sarili niyo. Linawin niyo kasi baka mamaya nandun si attorney, si vlogger Libayan, sabihin niya, expression mo ba yan? O para sa akin yan? Hindi kasi depende yun di ba? Anong tatanong sa iyo ni vlogger Libay? Expression mo ba yan? Expression mo yan, yung sarili mo. Kulong ka, ganon. Lilinawin nyo Kasi minsan yung mura nyo, kahit nakadirect dun sa tao, o kaya nginaratan nyo yung isang tao, linawin nyo kung para sa inyo yan o para sa iba Baka mamaya ipagtanggol kayo ni vlogger Libayan. Sabi niya, hindi naman para sa kanya yun para sa yan Ay nako, vlogger Libayan talaga hindi talaga matanggal sa utak ko yung pinaggagawa mo. Talay. Ito naman Ay, nako. Isa pa to. Gusto ko itong banatan. Ilang buwan pa lang sa pwesto, nag-resign na kaagad si Dr. Tony Liachon bilang DOH Special Advisor kasunod ng mga batikos sa kanya.
Hirit ng doktor, sana man lang ay pinangtanggol siya ni Health Secretary Ted Herbosa. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. To assault your personality, your values as a person, your integrity, ay hindi titigil ito. So I might as well resign and then focus on the things that matter most. And also, nagbitiw na sa pwesto si Public Health Advocate Dr. Tony Liacion. Isang buwan pa lang mula nang italaga siya bilang Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Department of Health. Sumulat na siya kahapon kay Health Secretary Ted Herbosa at personal na mga dahilan niya ang nagtulak sa kanyang mag-resign. Ang resignation ni Dr. Liacion nangyari ilang araw lang matapos questionin ni dating DOH Secretary at ni Iloilo 1st District Congressman Janet Garin ang kwalifikasyon ni Liacion bilang Special Advisor ng DOH. I have here his CV. Alin po ba dito sa mga colorful na linalagay niya ay talagang kaakibat doon sa tinatawag natin na expertise na kailangan ng DOH? To me, it was an eye-opener and a lawmaker, a legislator question and branded me not as a public health expert. It's merely an assault to the personality of a person. Walang respect. Ang point ko, before they assault people, tingnan muna nila whether they are also capable. And it's very difficult to say, no? Meron nga tayong undersecretary, police pa nga Bukod sa pagiging Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 noong Administrasyong Duterte, naging direktor din si Liacion na PhilHealth noong 2016, kung kailan si Garin ang nakaupong DOH Secretary. I was with her. So paano ko mawawalan ng experience sa public health? Siyang Secretary of Health when I was there. Parang, ano ba to? It's crazy. Sagot ng mambabatas. Hindi naman po ibig sabihin noon na kapag ikaw ay nasa meeting ng board ng PhilHealth, public health expert ka na because PhilHealth is a health insurance. It's health financing. It is not public health. Isa rin si Liacion sa mga doktor na kumesyon sa kaligtasan ng Dengvaxia program ng gobyerno na si Garin ang isa sa mga nagpatupad bilang kalihim noon ng DOH. Pero giit ni Garin, hindi niya pinepersonal si Liacion. It's actually calling a spade. Kasi kung ano ang iyong expertise, dapat yun ang iyong i-preach. Ang masasabi ko lang, hindi naman po ibig sabihin na if somebody criticizes a program, aawayin natin. Kung tama naman ang criticism, we have to accept that. But there's a border Meron kasing delineation yan dun sa mga mali at yung sa mga kasinungalingan versus facts, no? Sabi naman ni Liacion, sana hindi napensahan man lang siya ni Secretary Herbosa kay Garin. Kasi kasama ko siya for how many years Dapat man lang diniscuss. Excuse me, alam mo, sa totoo lang pasensya ka na Dr. Liacion. Tama lang na nag-resign ka. Dami mong hanas Kasi ganito ang nangyari siyempre budget deliberation, nandun yung DOH na secretary, tinanong nung kongresista, yung babae, at ang tinatanong niya, ano ba ang classification nito ni Dr. Liacion na para maging special advisor nyo? Ang sinasabi nito, hindi daw siya man lang pinagtanggol ng secretary. Okay? At sinasabi niya, dati nga akong PhilHealth director something like that. Siya yung PhilHealth pinakanamuno sa PhilHealth. Nakasama pa daw nung kongresista na yon. Ang sa akin, ganito lang kasimple. If you cannot take the fire, leave the oven. Labo, ano? Hindi, di ba? Simple lang naman Apaka-arte mo naman. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Which is tama naman yung ginawa niya. Umalis siya. Kaya palakpakan. Sabi nung isa dito di ba ikaw bumabatikos ka din naman noon sa DOH? Binabatikos mo rin naman. Bakit ngayon nung ikaw na binabatikos, para nagpusong mamungka? Alam mo yun? Nag-inarte ka. Hindi, pasensya na po pero naartihan kasi ko Kung yung ganun lang, bigla ka na, hindi ka naman, una-una yung kongresista, hindi ka naman sinabihan na mag-resign ka na, tanggalin. At they do not have any power over the secretary na sabihin do sa secretary, tanggalin mo yan. Yung totoo, hindi nila kaya yun. Hindi nila yun
kayang gawin. Kasi una-una, hindi naman sila ang appointing power. Walang iba kung hindi ang presidente. Ngayon, hindi ko sure kasi kung appointment yung nakuha niya or hinire lang siya ng DOH secretary. Whatsoever, hindi naman pwedeng diktahan ng kongresista yung secretary na tanggalin ka. Okay? Ngayon, hindi rin naman pwedeng diktahan ng secretary yung kongresista para wag kang batikusin. Wag ka masyadong pusong mamon. Kung ikaw ay pusong mamon, lumayas ka na dyan sa gobyerno. Ganun lang kasimple. Dahil kung ikaw ay parte ng gobyerno, hindi ka dapat balat sibuyas, hindi ka dapat pusong mamon. Ang lakas mo makabatikos nung panahon ng Pangulong Duterte, ang dami mo sinasabi. Di totoo, di ba? Ang dami niya sinasabi tungkol sa health secretary. Alam mo naman pala kalayaan yun O ngayon, may patampo-tampo ka pa, hindi ka pinagtanggol ng sekretary. Ano ka bata? Kailangan ka pang ipagtanggol? Kung talagang sa tingin mo, meron kang magagawa para sa bayan mo. Kung sa tingin mo, meron ka talagang, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, basta ako makakatulong ako sa bayan ko. Panindigan mo. Hindi yung, there are other more important things in life. Get that shit out! Diba? Ang daming hanas Layas na lang kung ayaw mo mabatikos. Layas ka na lang. Ginawa mo rin naman batikos dati. Diba? Layas ka na lang. Nag-resign ka naman na, diba? O di palakpakan. Hindi pwede yan sa kaya nga, eto na nga lang sa social media na nga lang Alam mo, sa social media, bawal lang iyakin. Totoo yan. Oh. Kaya nga itong yung merong bumatiko sa Mocha Girls. Ano ba to? Yung bumatiko sa Mocha. Sandali, ilagay nga natin yung, wala na, tinanggal ko na. May bumatiko sa Mocha Girls, sabi, doon sa show namin, ang ganda-ganda ng show namin doon sa Muntinlupa. May isang Barbie, binatikos ang Mocha Girls. Ang sabi doon sa picture, mukhang maaasim sila. Hindi, totoo, mukha daw maaasim. Tapos nung tiningnan ko yung picture, sa itsura pa lang, sinong mukhang maasim sa inyo ng Mocha Girls? Hindi, ipinost ko. Tapos, bigla niyan dinilit. Delete ka ngayon. Diba? Bawal lang iyakin. Dali. RJ, ilagay mo yung picture dyan Basta pag in-edit mo to. Lagay mo yung picture ng babae, ng babae dyan. Okay. Lights, camera, action. Dali. Bawal lang iyakin sa social media. Kasi kung iyakin ka dyan, lumayo ka na lang sa social media, off mo na. O kaya mag-log out ka na. Kasi hindi pwede yan sa atin, sa Pilipinas, kung iyakin ka. Lakas mo makabatikos. Ang yung mukhang maasim ang Mocha Girls. Nung pinost ko siya, biglang delete kasi naman yung itsura niya, grabe naman. Kayo, tingnan nyo na lang kung ano itsura niya. Kayo magsabi kung sino mas mukha sa kanilang iyakin. Maasim. Kayo na lang magsabi. Hindi ko na sasabihin. Alam mo, number 1 yan. Alam nyo ba na number 1 ko requirement yan sa Mocha Girls? Siguraduhin nyo, kilikili nyo mabango kahit pawis. Pag inamoy ko yan, pag pawis yan, inamoy ko yan. At nako, yari kayo sa akin, tanggal kayo. Hindi ako nagbibiro. Hindi talaga ako nagbibiro. Inaamoy ko talaga sila pag pawis. Bakit? Kahihiyan yun Yung kunwari, nagsushow sila, pawis, tapos nagpakonti sila, di ba? Nagpakonti sila. Tapos may maamoy. Sasabihin ba nila, ay mabaho si ganito? Hindi, sasabihin nila mabaho ang Mocha Girls. Tama, mali. Hindi naman nila sasabihin na, ay mabaho silang si ganito. Hindi, kaya doon, napaka-particular ko dyan. As in, pinapataas ko yung, pakitaas nga yung kilikili mo. Paamoy mo sa aso. Pag inamoy ng aso yan, naku po, alam nyo na, di ba? Ang aso pa naman, umaamoy pa naman ng yan. Mahilig ang aso sa sa medyo malansang amoy di ba?
So, pag inamoy ng aso, ayun. Pero pag gumanon yung aso, ibig sabihin, hindi, mabango yun. At inaantay ko alam mo, kaya requirement sa kanila ang The Icon Clinic. Yun. Hindi na segue ni Banat pa. Icon Clinic, kung ayaw mo mabaho ang kilikili mo, mag-Icon Clinic ka. Kasi doon yung sa IPL, Botox, sa kilikili, yung tinatanggal yung mga anik-anik doon, tapos makinis, tapos mabango dahil hindi ka nga papawisan sa kilikili pag nag-Icon Clinic ka eh. Hanapin nyo si Doc Eric. Sabihin nyo kay Doc Eric, sabi ni Banat, bye! Para matanggal ang amoy ng kilikili, mag-Icon Clinic daw. Sabi ni Jing Corpo, super bango ang mocha girl. So, kahit pawisan yan. Kasi nga po, dahil sa Icon Clinic, napakagaling po ni Doc Eric Yapuangco ng Icon Clinic. Siya ko talaga nagpabango ng mga kilikili ng mocha girl. Bakit ikaw, Banat Bay? Hindi po ako nagpupunta. Ayoko ipakita sa kanila. Baka mamaya mag-resign yung mga nurse nila doon. Yung mga gumagawa doon, mag-resign. Sabi nila kay Doc Eric, Doc Eric, ayaw namin ng ganitong trabaho, Kaya hindi po ako nagpupunta doon. Baka mamaya ako pa ang maging cause ng resignation. Mass resignation ng mga empleyado ng Icon Clinic. Hoy, binabati ko mga empleyado ng Icon Clinic. Balita ko, napakababait nyo daw. Yun. Oo, hindi talaga. Bawal ang amoy kulog sa amin eh. Yung amoy na parang nakulong sa sa cabinet, bawal yun. Ay, nako. Anyway, ito pa. Ito naman. Naghain ng civil complaint ang GMA News anchor at host na si Atom Araulio laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Kaugnayan sa umano'y serya ng pag-atake at paninirang puri ni Badoy at Celis kay Araulio at kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee leader si Araulio at makailang ulit umano siyang ni-red tag. Sa isang pahayag, sinabi ni Araulio na walang basihan ang mga paratang sa kanya ni Celis at Badoy at anyay isa umanong bahagi ng panggigipit sa malayang pamahayag. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Araulio sa civil complaint. Sa isa namang Facebook post, hinamon ni Celis si Araulio na kundinahin ang terorismo at mga gawain ng CPP, NPA, NDF sa mga mamamayan bago magsampa ng reklamo. Sinisika pa naming kuwanan ng pahayag si Badoy. Mga kapuso, samahan nyo kami sa Tutok 24. Alam mo, ito tungkol kay Atom Araulio kasi totoo naman yung kanyang nanay ay isa sa parang aktivista. Although inakusuhan ng ilang mga tulad nila Loren Badoy at saka nung isa pang basta yung isa pang host ng SMNI. Alam mo, ako sabi ko naman paulit-ulit sa inyo to eh. Itong si Loren Badoy, nakakatakot to. Kasi kahit nung panahon ni Mocha, isa yan sa mga ewan ko ba kung ano nung trip niyan. Ewan ko kung bakit medyo siya kay Mocha noon. Kaya sinabi ko walang biro, kaya noon pa lang sinabi ko na noon, etong tao na ito, instead na mag-focus sa kanyang appointment, instead na mag-focus sa kanyang trabaho, kung ano-anong hinihirit niya. Kaya nga, di ba, kung maalala nyo, na-fake news ito kay Pacquiao. Meron na itong na-create na, na fake news kay Pacquiao, na alam ko na din yan, na demanda o parang pinatanggal or something. May issue rin yan na kaya noon pa lang, ganun na ako dyan kay Lorraine Badoy. Buti na nga lang, hindi na-renew yan buti na lang, kahit sumipsip ito kay Marcos noon, during the campaign, kahit medyo umano-ano to kay Marcos noon, hindi siya na, alam ko, hindi na, na napagpatuloy ito kay, ibig sabihin, hindi ito na-appoint or napunta sa NTF-ELCAC. Alam ko, kasi delikado itong halin to. Panahon pa lang namin sa PCOO.
pagkakaharap to ni Mocha, bait-bait eh. Pero pag nakatalikod, ewan ko na lang. Diba? Kaya tingnan natin kung yung demanda ni Atom Araulio ay magkakaroon ba ng bunga dito kay Lorraine Badoy. Hindi ko sinasabing tama yung hinaing kaso yung civil complaint kasi civil hindi criminal eh. Dahil naniniwala daw si Atom Araulio na ang libel ay hindi dapat i-decriminalize. Basta decriminalize. Wag nang so ang gusto lang niya is civil complaint. Humingi siya ng danyos. Ewan natin kung kakatigan ito ng ating korte. Tingnan natin. Siya lang. Pag kinatigan to, 2 million move. Goodbye! Hindi, kasi alam mo mahirap dito yung sinabi. Yan ang mahirap pagka nag-akusa ka na kaagad-agad sa isang tao na ganito. Yung evidence o yung proof doon pag-aakusa mo doon sa tao, kailangan mong patunayan pag kinasuhan ka. 'Di ba? Ibig sabihin, pag sinabi mong isang tao na to NPA, dapat pag ikaw kinasuhan ng tao na 'yon, kailangan mong patunayan na talaga siyang NPA. 'Yun ang hirap diyan. Kaya dapat ingat. 2 million isang BMW GS1 250. Oo nga. Doble cara ba daw ito si Lorraine Badoy? Ewan ko. Hindi natin alam. Pero basta, marami ko naririnig nung panahon na si Mokay nasa PCSO. Ay, PCOO. Sabi ko sa iyo eh. Alam mo, ayokong tawaging karma pero hustisya ang gusto kong gamitin. Sabi nga nila, hindi ho natutulog ang Diyos. Yun lang. Ayokong tawaging karma. Kasi alam mo sa lahat ng ginagawa natin sa mundo to. Tandaan nyo ito, huwag yung kakalimutan. Tanggalin nyo na yung salitang karma kasi yung karma na yan, parang hindi yan tamang word. Okay? Mas maganda pang sabihin nyo na hindi natutulog ang Diyos. Yun. Sa lahat ng ginagawa natin, there will always be consequences. When we fabricate lies, when we fabricate, nagdagdag bawas tayo sa ating mga sinasabi, babalik at babalik yan. Tandaan niyo yan. Wag po tayo mag-iimbento. Alam nyo ba, nung panahon pa lang ng Old Testament, napakarami ng fake news. No. Alam nyo ba yung fake news isa sa mga matinding fake news ng Old Testament? Nung sinabi ni Potiphar's wife na itong si Joseph ay may ginawang masama sa kanya. 'Di ba? Yun. I don't like to call it karma. Pero 'di ba pinagbintangan si Joseph na ginahasa itong Potiphar's wife, 'di ba? Hanggang sumigaw-sigaw pa siya. Tapos anong nangyari? Nakulong si Joseph. Pero dahil nga hindi natutulog ang Diyos and God is still with him during na nandun siya nakulong at talaga namang wala siyang ginawa at inakit lang siya nito ni Potiphar's wife, pinagpala ho si Joseph habang nasa kulungan. Hanggang to the point na siya ay naging second in command dahil nasa kanya ang Diyos at hindi siya nag-fail. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya, nakulong na siya at lahat. Diba? Yun ang, kaya magandang, yun ang itawag natin. Huwag nating itawag na karma. Hindi. Basta lagi nyo nang tatandaan, merong Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Whether it's right or wrong. Diba? Yun lang yun. Pag mali ka, bahala ka sa buhay mo. Pag tama ka naman, minsan maaapi ka. Ay, alam mo yun, pag tama ka, minsan talaga ang tagal nung balik sa iyo eh. Pero antay ka lang. Hindi tulog ang Diyos. Sa tamang panahon, yung pagpapalang ibibigay sa iyo nandiyan yan. Easy lang ika nga. Kung hindi mo man makuha ngayon sa lupa, di pagdating mo lang sa second life mo, di ba? Ganun lang naman yun. Ito pakinggan nyo ito. Malaking bagay ito eh.
Eto hati ako dito eh. Dismayado ang Center for Media Freedom and Responsibility sa hiling ni Ombudsman Samuel Martires na wag nang isapubliko ang mga audit report ng Commission on Audit. Kahapon, inudyok niya Martires ang Kamara na alisin na sa provisions ng General Appropriations Act of 2024 ang mandatory publication of COA reports. Ito raw ay para maiwasang mahusgahan agad ang mga madadawit sa mga posibleng anomalya sa iba't ibang departamento at ahensya. Pero ayon kay Sandali lang ha, linawin muna natin ha. Iduktong mo ito ha, RJ. Kasi baka mamaya, alam ko na, wait lang muna ha. Alam ko na naman ng bigla naisip ko lang eh. Sigurado ako kakati na naman ng mga tansuto. Sasabihin nila kinampihan ko si Atom Arroyo. Hindi ko kinakampihan si Atom Arroyo ha. Ako lang, lagi ko lang sinasabi sa inyo ito, paulit-ulit dito sa ating channel. Evidence is napaka-importante. Okay? Ebidensya. Pag wala tayong ebidensya, sabihin natin. Okay? If we are going to judge someone, okay, ibibigay natin ang ating opinion. Let's be clear that our opinion is based on this matter. Halimbawa, opinion ko, sa tingin ko si ganito ay ganito. Dahil ang mga sirkumstansya ay ganito. Yan. Linawin natin. Okay? Huwag tayo yung judgmental na as if yun talaga yun. Di ba? Patunayan natin, ibigay natin yung ebidensya bakit ganun. Halimbawa, pag tinawag kong vlogger Libayan, Libayan na naman banat ba? Oo. Hindi, para lang mapaliwanag ko. Bakit ko siya tinawag na vlogger Libayan at hindi attorney Libayan? Kasi yung asal niya, hindi asal at abogado. Yung asal niya, yung kanyang logic and argument, hindi parang argumento ng isang abogado. Parang vlogger na katulad ni Sangkay. Ganun. Hindi, di ba? So, pinresinta ko. O, tulad nung palusot niya, doon sa una, pag minura mo lang yung sarili mo, pwede ka makulong, di ba? O, mali yun. O, pinisinta ko. Di ba? Anong klaseng abogado ka? O, kung ganyan ang interpretasyon mo. So, naka-base yung aking pagsabi ng vlogger lang siya because I presented to you mga proof. Ngayon, if you're going to accept it, it's up to you. If you do not accept it, it's up to you. Pero hindi lang yung basta-basta ka nahuhusga ka na ganito si without alam mo yun, without any proof or evidence. Dapat may ganun tayo. I-present natin yung ebidensya. Again, hindi ko sinasabi na si Atom Arroyo ay tama. Okay? At hindi ko sinasabing si Atom Arroyo at yung akusasyon ni Loren Badoy ay mali. Hindi yun ang sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi ko lang, noong panahon ni Loren Badoy at saka ni Mocha sa PCOO, talagang may iba na ako naamoy sa kanya. Okay? Yun lang. Tapos pagdating naman sa kaso ni Atom Arroyo, tingnan natin kung anong sasabihin ng husgado. Kung tama ba na siya ay makasuhan ng libel o siya ba maging guilty ng libel, let the court decide, di ba? Yun lang. Nililinaw ko lang ha. Kasi alam mo naman ang mga tanso, talaga nga naman. Pag out of context yan, basta lang pupulot yan ng somewhere. Dismayado ang Center for Media Freedom and Responsibility sa hiling ni Ombudsman Samuel Martires na wag nang isapubliko ang mga audit report ng Commission on Audit. Kahapon, inudyok niya Martires ang Kamara na alisin na sa provisions ng General Appropriations Act of 2024 ang mandatory publication of COA reports. Ito, i-context muna natin. Kasi sinabi kabon ni Martires, itong ombudsman, sinasabi niya, alam niyo yung mga COA report? Kasi di ba yearly yan? Merong COA report about this department, itong department na to kulang ng ganito, bla bla bla. Itong department na ito, maayos ang kanilang pagpresenta ng COA, bla bla bla. Okay? Yun ang sabi. Ngayon, ang sinasabi ni ombudsman, ni Martires, sinasabi niya, tanggalin na yan, COA report na yan kasi minsan nami-misquote, minsan
porket kulang, sinasabi kaagad ng taong bayan na corrupt na kaagad yung departamento na yon. Correct. Tama naman siya doon. Minsan talaga, hindi porket kulang, corrupt na kaagad. Minsan daw, ang taong bayan, ganun kaagad ang interpretasyon. Porket sinabi ng COA na incomplete itong pag-submit ninyo ng ganito patungkol sa project na ganito. Sasabihin kaagad ng mga netizen, corrupt kang secretary ka, walang kwenta ka, blah, 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 ganyan kaagad. Hindi natin maiwasan, meron talagang magaling o mahina pala, hindi magaling. Mahina ang pag-unawa, may ganung tao talaga. Ang akin, wag naman tanggalin yung COA report. Ha? Ang akin kasi sinasabi ni Ombudsman, ang akin, linawin. Linawin na lang siguro ng COA kung ang isang bagay ba ay kaduda-duda o talagang mali o ito ay ito ay hindi patapos. 'Di ba? O kasi minsan kasi pagka incomplete kagad ang ginamit mo, parang iniisip na kagad ng mga netizen, corrupt ka, corrupt. Sana linawin lang. Yun lang ang akin. Sana linawin, pwedeng utusan sana o pwedeng magkaroon ng kasi ang nagde-deliberate niyan, 'di ba, yung mga congressman. Sana linawin lang nila na sabihan nila ang COA na na ipaliwanag ng maigi kung ano yung kulang doon sa pinasa ng bawat departamento. Para hindi, kasi ang feeling ko lang naman, this is just a miscommunication. Diba? Miscommunication lang naman ito. Wag naman tanggalin. Kasi pag tinanggal mo, wala na. Magiging careless na itong mga departamento. Yun ang akin doon, magiging careless na sila. Pero maganda rin naman, na tama rin man yung punto ni Ombudsman, na linawin para siguraduhin na hindi ibig sabihin may discrepancy. Linawin lang yun. Yun lang sa akin po. Sana lang po ganun po ang mangyari dito sa COA. Kasi minsan pagka medyo malabo, lalo na hindi naman ganun kadali yung mga terminology ginagamit nila, minsan ginagamit ng kalaban. Usually ng opposition, ginagamit yan to hit the department. Sana, kaya ako minsan ingat ako dyan Kasi naalala ko nung time na panahon ni PRRD, laging meron niyang COA ganito. Tapos, pag tinatanong ko yung ilang mga opisyal ng gobyerno, ipinapaliwanag sa akin kung bakit naging ganito yung sinabi ng COA. Tapos makikita ko, hindi naman pala masama. Kaya hindi ko masyadong tinatakil nun. Kasi alam kong hindi naman, tama naman ng COA. Tama naman ng COA, hindi lang maipaliwanag. Sana lang yun. Diba? Wag naman tanggalin. Yun lang po ang aking komento dito sa Ombudsman ito. Ito ba? Pakinggan natin ito. Maganda ito Panoorin nyo, ha? Dinala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All program sa Ilocos Norte ngayong araw. Katuwang ng unang ginang serbisyong ito ang Tulong Kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Libreng serbisyo medikal ba kamo? Sagot ka ng Lab for All. Higit 80 doktor, dentista, medtech at medical volunteers mula sa mga ospital ng Makati Medical Center at Cardinal Santos Medical Center ang nagsanib puwersa sa Ilocos Norte Centennial Arena Grounds sa Lawag City. Layunin ng programang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos na ilapit sa taong bayan ang quality health services. Katuwang ang mga corporate social responsibility arm ng MVP Group of Companies sa project na Love for All ng unang ginang. Ito raw ang paraan ng pagtulong ng MVP Group of Companies sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin na walang-wala ngunit nangangailangan ng konsulta ng doktor o di kaya naman ay laboratorio. Si Debbie, nabantay sarado sa kanyang sugar at cholesterol at kailangan pang magpa-x-ray at ECG para raw naka-jackpot. Lubos na nakakatulong po sa amin kasi mahal po yung laboratory at saka po minsan lang po itong libre na to. Si Nanay Zosima naman na mag-isa na lang sa buhay at may iniindang arthritis, nakalibre ng reading glasses, laboratorio at gamot na sasapat sa 3 buwan. Every time na magpapa-check up ako sa Ito, anyway,
siguro ine-expect ninyo na babatikos tayo ng todo dito. Actually, ganito lang yan. Gusto ko lang ipaliwanag to ha. Una-una, sana lang hindi na nag-appear etong si First Lady. Okay? Sana lang kasi nagiging politika ang dating pag kami ganito eh. Yung appearance ni First Lady na Lisa Marcos pagdating ho dito. Diba? Ang dating kasi nagiging political. Okay? Pero gusto ko lang linawin din. Itong Love for All, kasi ang tawag nila dito, Love for All ni First Lady Liza Marcos, dinala sa Ilocos Norte. Yan ang title nito. Ang una ko nga reaction dito, eto ba yung kanilang response doon sa meeting ni Pangulong Duterte at ni Gloria? Nagpapabango na sila sa masang Pilipino? Kasi tandaan natin, may naaaning, di ba, sa Malacanang. Ito ba ang kanilang response para sila po ay bumango at anuhan ng mga taong mga Pilipino? Ito ba yon? Ang akin, kung gusto nilang tumulong, sana tumulong na lang sila nang hindi na sumasama si First Lady para hindi na po politika. Okay? Gayunpaman, dito po ako medyo magbabago ng sasabihin sa inyo. Kasi ako ito lang. Naintindihan ko na it's political. It's very political. But to me, okay na rin sa akin. Bakit? Kanyo? Kinakampihan ko ba si First Lady? Hindi ko pa kinakampihan si First Lady. Hindi yon. Never kong kakampihan yan. Ang akin lang kasi ganito eh. Ang punot dulo napaka-importante. At least may natulungang kababayan. Alam nyo, hindi madali ikaw ay walang pambili, panggamot, o kung anong paman. Alam nyo, madaling manghusga, lalo na sa mga ganyan. Pero alam nyo, nung itong time na nagkasakit po yung nanay ni Mocha at alam naman po natin, wala naman din trabaho si Mocha at kailangan din namin ng tulong, kailangan niya ng tulong at yung mga tumulong sa kanya, na-appreciate natin. Even sometimes, alam naman natin na yung pagtulong may kaakibat na political. Gayunpaman, hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapasalamat. Naintindihan natin ibig sabihin. Anong ibig ko lang sabihin? Ganito lang, tumulong si First Lady, salamat. Hindi ako magdinegatibo na, oy, walang nyaka, bla 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 bla. Pasensya na po hindi po ako yung ganong klase ng tao. Nababatikusin ko yung Ale dahil umepal siya. Oo, umepal siya. Alam natin yon, epal siya. Pero gayunpaman, magpapasalamat pa rin po ako. Thank you dahil meron tayong mga kababayan na natulungan. Sa akin, yung pagiging epal niya, meron na. Ito, sabihin na natin, ganito ka, kung halimbawa lang ganito ang timbang ng pagiging epal niya. Pero kung ito naman ang timbang ng natulungan niya, di ba? Halimbawa lang naman, ito yung timbang nung, kunwari lang pareho sila ng, kung paano ang gawa, kung ganito kalaki yung epal niya, kung ganito naman ang natulungan, okay na sa akin. Magpapasalamat na lang din ako, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi na lang ako magiging negatibo. Kasi for the sake doon sa mga natulungan niya, mahirap talaga magkasakit, lalong-lalo na kung ikaw ay mahirap. Sa Pilipinas, eto, maniwala kayo sa hindi. At alam niyo yan, sigurado mga kababayan. Alam niyo yan, di ba? Na napakahirap magkasakit pag nasa Pilipinas ka. Alam mo, maraming lumapit na sa akin at marami na rin, hindi ko natulungan ni-refer ko lang with someone, with some people. Ni-refer ko lang at natulungan sila ng mga ilang mga politiko. At sabi ko nga, okay na ako dun At least, tinulungan sila. Ngayon, kung ano man ang motibo ng politiko na yon sa pagtulong, at least, tinulungan sila. Yun ang akin dito. Naintindihan natin. Bakit to? Ito lang, kasimple. Bibigyan ko kayo ng halimbawa dito na tayo magtatapos. Okay? Wait lang po, Papakita ko po sa inyo. Ito, napaka-importante kasi nito
ito yung minsan nakakaligtaan nating mga tao. Okay? Ito, gusto ko lang ipakita lang sa inyo to. Ito ha. Ano ba yung sinasabi ko na importante yung nagawa? Ito. Ito yung gusto ko lang i-share sa inyo to ha. Philippians 1:15-18. It's true that some are preaching out of jealousy and rivalry. May mga nagpipreach out of jealousy and rivalry, galit. O hindi naman galit, parang competition, out of competition. But others preach about Christ with pure motives. Meron namang nagpipreach din na maayos ang motibo. They preach because they love me. Si Paul yun nagsasalita. For they know I have been appointed to defend good news. Those others do not have pure motive as they preach about Christ. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo dito, may mga nagpipreach noon, nakasabayan niya, na ang motibo ay mali, sablay. Nagpipreach dahil gusto lang makipag-competition. Minsan, may mga nagpipreach dahil lang gusto lang ng kung ano-ano. They preach with selfish ambition. Selfish sila. Not sincerely, intending to make my change more painful to me. Ginagawa nila para lalong mahirapan to si Paul sa kulungan. But that doesn't matter. Okay? Ang sabi niya, whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way, so I rejoice and I will continue to rejoice. Yun lang. Same way with this. Some politicians, they help with wrong motives. Some politicians, they help because of selfish motives. Some politicians help because out of jealousy and competition and campaign. Pero anong masasabi ko? Tulad din na sinabi ni Pablo, at least na-preach si Christ. Akin, at least nakatulong sila sa kapwa. Yun lang po sa akin. Kaya, ang sinasabi lang po natin, I know, maybe some of you expecting na banatan ko si Lisa Marcos dito. Oo, epal yung ginawa niya. Mapapil siya. Pero salamat na lang din. Kasi kahit papaano may natulungan. Yun lang sa akin. Nagpapasalamat na lang din ako at kahit papaano may natulungan siya. Dahil, alam nyo, honestly, mahirap ang magkasakit sa Pilipinas and I can feel that. Dahil ang dami na maniwala kayo, hirap na nga ako magbasa minsan ng mga message sa akin na humihingi ng tulong. Hindi ko nga alam, akala siguro nila na malapit ako sa mga politiko. Hindi ho ako malapit sa politiko. Pero minsan nare-realize ko na ang hirap talaga sa Pilipinas. Pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, it's either mamatay ka na lang or kapalan mo mukha mo humingi ka ng tulong sa ibang tao. Diba? Totoo naman yun eh. Sa Pilipinas ganun eh. Pag mahirap ka, mamamatay ka dahil sa mahirap ka, dahil wala kang gamot. Kaya nagpapasalamat na lang ako sa mga politiko na kahit papaano, kahit umepal kayo, nakakatulong naman din kayo. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo bukas. God bless everyone.